Gandang hapon mga kababayan, at ito tagal nating hindi nakapag action video dahil nakakaumay na yung mga balita ngayon sa social media. Babalik-balik na lang ang gobyerno natin, parang nakakaumay na, hindi na maganda panoorin, parang nakakadismaya na. Kaya nag-focus muna tayo dito sa trabaho ko as a construction worker. Kaya yun, nagtatrabaho tayo ngayon dito nagpunta tayo dito sa Davao Oriental. So malayo yung binahe natin at nagpunta tayo ng Davao Oriental. Kaya yun, ito yung mga project namin. Ito yung building. Medyo kulang pa siya sa nag-rescue lang kami dito. Ayun, ito yung mga kulang nya, kulang pa ng flooring, finish, kulang pa ng finish, tsaka mga konting plaster, palitada. So ayan, ito na muna ang pinagkakaabalahan ko as a construction worker dahil napapagod na ako sa mga balita ngayon sa social media. Nakakaumay. Ang nakita ko na magandang panoorin ay yung Banateros na lang, yung Banat Bay. Sila lang yung nakikita kung may malasakit talaga magbalita, yung binabalita yung totoo. Sa mga mainstream naman ay hindi ako nakakita ng mga balitang kuan, parang binabalita lang nila yung mga positive sa gobyerno, hindi nila binabalita yung mga negative. So yun yung nararamdaman ko. So kaya nag-focus muna tayo dito sa trabaho ko sa construction worker. So malapit na yung eleksyon, abangan lang natin kung anong mga mangyayari ngayon sa eleksyon. Gagantiin lang tayo sa butuhan. Diyan natin ipapakita ang suporta natin sa PDP laban. Booth street tayo sa 10 senador. Yung tungkol naman kay Aimee, parang nagdududa pa tayo dyan. So hindi pa natin siya totally na pinapaniwalaan dahil parang pakitang tao lang yung ginagawa niya. Nararamdaman kasi niya na medyo tagilid na yung bagong Pilipinas, bagong alyansa nila. Kaya yun, so yun yung naramdaman natin. So kaya nagawa yung kumampi na lang siya kay BP Sara. So yun ang naramdaman natin. So magkita-kita na lang sa butuhan, doon natin ipakita ang totoong suporta natin. Sana naman ay bumuto tayo ng tama at wag na tayong pabudol. Dahil ang hirap mabudol sa panahon ngayon, gaya ngayon, ang panahon ng grabe ng gulo. Ang pinaka nadismaya ko sa balita sa social media ay yung patayan. Grabing patayan. Ang dali na lang nilang pumatay, magnakaw ng mga cellphone, naghablot, nagsusuntukan, parang wala na silang takot sa gobyerno. So yun ang nakadismaya. So nakakadismaya talaga ang ganyang pangyayari. Sana naman sa susunod na presidente ay hindi mangyari ito, hindi maulit ang ganitong pangyayari. Medyo bumaba naman ng mga bilihin gaya ng bigas, medyo bumaba yung presyo, gasolina, pero sa tingin ko ngayong eleksyon lang yan. Pagkatapos ng eleksyon, after election, wala na yan. Ang dami ng utang ng Pilipinas. So pakita na lang nila yan para at least hindi mapikon yung hindi magalit ng gusto yung mga tao, kaya pinamura nila yung mga gasolina at bigas. So sa tingin ko pagkatapos ng eleksyon, wala, balik na naman yan sa normal. Baka abot pa yan ng 60 pag manalo na yung mga senador nila. So wag tayong pabudol, isipin natin na ang tamang pagboto ng mga kandidato
tingnan natin kung karapat-dapat ba talaga silang iboto o hindi. So yan ang bantayan natin. So gaya na Banatbay, doon ako nagga-guide ng mga totoong balita dahil may source naman siya na totoong balita. So hindi siya nagpapakalat ng fake news. Ang pinapalabas kasi ng mga kalaban, mga kaliwang grupo na mga DDS ay nagpapakalat ng fake news. Marami kasing mga vlogger ng DDS, mga social media na DDS kuno sila, pero parang pira lang yung hinahabol nila para kagaya ni yung isang vlogger na sumali noon sa sa Tricom, gaya nun, halatang pira lang yung habol niya kaya yun ang hirap. Halatang pinipirahan lang niya, makadidiis ko pero views lang naman yung alam kasi nila na pag magdidiis ka, ang dami mo talagang views. Kaya yun, ginawa nila, nagdidiis sila pero for the views lang. Pero yung iba, sinasabotahe na, nagbabalita ng fake news, nagpapakalat para lang ma-down yung mga Duterte. Pero sa totoo talaga, hindi naman sila didiis. Ang nakita kong pure na didiis talaga is yung mga banatiros. Sama na sila, yung mga iba sinasas, yung kay Marlica, duda ako dyan kay Marlica. Parang ayoko kasi sa taong balimbing, yung kumampi ka na tapos bigla kang tutiwalag, hindi na yun mapagkakatiwalaan. Dapat yung anong prinsipyo mo, doon ka talaga. Hindi ka, kung nadismaya ka kung may nakita kang mali sa ginagawa ng kanang inidolo mo, kaya ng Duterte, kung nakita kang mali, pwede ka namang umalis, pero wag yung lumipat ka sa kabila. Lumipat ka sa taong binabash mo noon, tapos bigla kang lumipat doon. Hindi na, wala ka ng dignidad nan. Wala ka ng prinsipyo sa ganyan yung ginagawain mo. Kung hindi mo gusto ang Duterte, umalis ka. Wag yung lumipat ka sa kabila. Binabash mo yan dati, tapos kumampi ka na. Bigla kang kumampi. Halatang pira lang yung habol mo. Baka nabayaran ka, so yan ang hirap. So yan ang nangyari, kaya mapili talaga ako sa sa mga sinusuportahan ko. Kaya yun, ito na yung mga pamilya ko. So yan lang muna mga kababayan.